Psalms 28:7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices. Hingin po natin ang mahalagang mensahe ni Lord Jesus through Mark 3. Siya ang malayo, bakit hindi tayo magkakita? Praise the Lord. Tayo lahat ay tumayo, magkalagit sa Panginoon, ang ating pinagkakot mga handog, ating po yung ating mga kaibigan sa ating Panginoon sa Kristo. Lahat ng mga kailangan sa Panginoon para sa samahan. Okay, tayo na namin. Panginoon Yesu Kristo, kami po ay nakatulog ngayon sa iyong trono ng biyaya. Nagpapakumbaba, nagpapalinis sa iyo, Panginoon, sa aming mga kasalanan at karunihan upang meron kami pagkakatuwa na kami po, Panginoon, ay papakinggan mo, nakakalapit sa iyo, upang pagdating sa iyo ng aming mga pagpupuri, pagpapasalamat, at kalapit na rito, Panginoon, ng aming mga kahilingan, mga dalangin sa iyo, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, na kung kami ay lumalapit sa iyo, ikaw ay lumalapit din sa amin, Panginoon. At sa aming pakikipagtagpo sa iyo, ikaw din ay kumapitagpo rin sa amin, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na ang aming pakikitungo sa iyo ay pakikipagtipon, pagkahain, pagtatalaga, pakikipagsalo po ay sa iyo, Panginoon, upang kami po ay patuloy na magpanahan sa iyo. At kung kami, Panginoon, ay sumasayo, ikaw ay sumasa amin. Kaya, Panginoon, itong aming mga panalangin, itong aming mga kaibigan na ilan namin, Panginoon, na pinirinig mo, sinasagot mo. Alam namin, Panginoon, na ang iyong mga mata ay hindi bulag, ang iyong mga tainga ay hindi, ang iyong mga kamay ay hindi maiksi upang aputin mo kami, Panginoon. At iyaw kami, Panginoon, sa pamilya ng pagkakatiyan, kawalaan, karamdaman, pamilya ng mga suliranin, pamilya ng mga pagkaagaw-agaw, upang pag-awag mo sa ating Panginoon ay aming makamtan at aming matamasa ang iyong mapagpalang biyaya. Panginoon, hingapin mo kami ngayon. Pati ba ang ating pinadala, subalit sa ating pagtaas ng ating mga kamay, nagpapahayag po kami, Panginoon, na kailangan namin ang iyong manimalang pagkilos sa buhay, sa bayan, at kabuhayan ng bawat isa sa atin. At anuman ang ating mga dala at kahilingan sa iyo, Panginoon sa Kristo, ikaw na po, Panginoon, ang tumugon ng akmang pagtugon sa lahat ng
magtatanggap ng tugon mo sa ating mga panalangin. Sapagkat ang lahat ito ay aming hiniling mula sa iyong matamis na pangalan at makapangyarihan na pangalan upang ang Ama ay magpapati sa anak at ikaw, Panginoon, ang gagawa ng katugunan ng lahat ng ito. Sa pangalan mo, Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Ating buksan ang ating banal na kasulatan sa 1:15, John chapter 15, and I'll read up to verse 8. I am the true vine, ano sa ito ang ating Panginoon sa Kristo. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Yung husbandman, ito yung magsasaka. Ito yung nag-aalaga sa tanim. At ang Panginoon sa Kristo ay sinasalarawan niya ang kanyang sarili na siya yung tunay na puno ng ubas. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Merong tatlong uri ng sanga. Isa, hindi nagbubunga. Ito ay puputulin, alisin. Merong sanga na namubunga, at ito ay improve. Ito ay puputulan ng mga ibang bahagi ng sanga para lalong pumunga. Kung yung imagine na yung ubas, yung puno ng ubas, ito para ito yung mapunga ay pinuputulan ng mga sobrang mga sanga. Mga tendrils, yung mga maliliit na sanga. I was wondering, it can also be true sa kamote tops. Yung kamote, yung uspo ng kamote, habang pinuputulan mo, lalo, umuspo. Yung sanga ng ubas, habang nililinis mo, ay lalong nakakapamunga. Yung pangatlo na uri ng sanga ay yung sanga na nabumunga na sagana. So, merong sanga ay kinumunga, ito ay tulik. Merong sanga na namumunga, ngunit ito ay pinupro para lalong sumagana ang bunga. At yung pangatlong sanga ay yung masagana ang bunga. Verse 3, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except you abide in me. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me you can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. He
Herein is my Father glorified, that you bear much fruit, so shall you be my disciples. Yung pagiging alagad ng ating Panginoon ay may palatandaan na tayo ay nagbubunga ng sagana. Paano tayo bubunga ng masagana? Dahil dito, para makapabunga ng masagana ay nililinis yung sanga para lalo makapabunga. At sabi ng Panginoon, you are clean by my word. I have spoken of you. Isa sa palatandaan din ng pagiging alagad ng Panginoon, liban dito sa pagkakaroon ng masaganang buhay, ay yung pagpapatuloy sa kanyang salita. Sabi ng Panginoon, if you continue in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. So, isa pang palatandaan ng pagiging alagad ng Panginoon ay tayo ay nagpapatuloy sa kanyang salita. At sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo ay nalilinis niya. At kung tayo nalilinis niya, lalo tayo sumasagana sa ating pagbunga at doon tayo nakikilala na tayo ang alagad ng Panginoon. Bakit ko sinasabi yung mga ito? Sapagkat doon sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20, nakilang utos ng Panginoon, the Great Commission of the Lord Jesus Christ, ay bawat isa sa atin ay lumayo sa lahat ng mga bansa upang gawin sila kanyang mga alagad, mga disciples, mga estudyante, mga tagasunod ng Panginoon Kristo, na pagkatapos sila ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, tuturuan sila sumunod sa lahat ng mga iniutos ng Panginoon sa kanila at sa atin. We take the Great Commission as ours, it should be ours. Dahil yung nagbigyan ng commission ng Panginoon ay tayo lahat. No? Hindi lang mga pastors, hindi lang mga elders, kundi bawat kabilang ng Iglesia ng Panginoon. Kaya, ang pakay ng Panginoon ay yung mga tagasunod ng Panginoon ay magiging disciples. Hindi lang basta converts. No? Salamat sa Panginoon sa mga malalaking evangelism. Bawat sila, Billy Graham, yung mga babakit ni Reto dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa Panginoon sa lahat na tumanggap sa Panginoon Kristo sapagkat mahal na yung pagtanggap. Yan sinasabi sa Bible ay, as many as those who received Him, to them gave He the right to become the sons of God, even to those who believe in His name. At ang Panginoon niya ay tumutuktok sa puso natin. Nais niya na pumasok sa ating mga buhay at ang sino nga magpapasok sa Kanya maging kasalong buhay ng Panginoon Kristo. So, mahalaga ang pagtanggap sa Panginoon para ikaw ay mabigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos sa
ay hindi manatili doon sa kanyang kalalagayan, noong tanggapin niya ang Panginoon Kristo. There's a song, just as I am, without any plea. No? Ang mga tumatanggap kay Jesus, hindi kailangan na mag-prepare ng anuman. No? Kung anong sitwasyon mo, ready kang tumanggap kay Jesus, you go right ahead. Tumapit ka kay Jesus, pumunta ka kay Jesus, tanggapin mo si Jesus. Walang preparasyon niya. Just as you are, you can go to the Lord Jesus Christ. But you are not supposed to remain as you are. Hindi lang hanggang doon, no? Hindi lang ikaw ay you're saved from the fires of hell. Na parang ikaw ay nakapagkamit ng fire insurance. That's not enough. Because the objective of the Lord Jesus Christ is for each and every one of us to be a disciple. No? Paano ba yung pagiging disciple? Paano ba yung pagiging alagad ng Panginoon sa Kristo? Yung tawag ng Diyos Ama para sa bawat isa sa atin, sa ating pagsunod sa Panginoon sa Kristo, tayo ay mai-informa, may conforme sa larawan ng Panginoong Yesu Kristo. Doon sa John chapter 8, verse 29, pagkatapos yung gusto natin na Romans 8, sakto, I should have said Romans 8:29, pagkatapos yung Romans 8:28 na gusto natin na for we know that all things are working together for good to them that love God and are called according to His purpose. Yan. Pagdating sa verse 29, for whom He did foreknew, He predestinated them to be conformed to the image of His Son. Yung mga tagasunod ng Panginoon sa Kristo, yung umiibig sa Panginoon sa Kristo, malinsunod sa Panginoon sa Kristo, sila ay itinakda ng pauna ng Diyos Ama na maging kaulma, kalarawan, magbisto ng kalarawan ng ating Panginoon Yesu Kristo. No? We are to be conformed to the image of His Son. Kaya, paano tayo maging tagasunod, maging alagad ng Panginoon? May hulma ang ating mga buhay sa ating Panginoon Yesu Kristo. Ano ba yung hulmaan ng Panginoon? Going back to John chapter 15. Ang Panginoon Yesu Kristo ang puno, tunay na puno ng bukas, tayo ang mga sanga. Kung tayo ay nagbubunga ng masagana, tayo ay tunay na mga alagad ng Panginoon Yesu Kristo. Sinasabi rin ng Panginoon Yesu Kristo na kung ano ang puno, yun din ang bunga. At sinasabi na makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. You shall know them by their fruits. Kaya, kung ano ang puno, yun ang maging bunga. Kung anong genetic characteristics na dala-dala ng puno na yan, lalabas sa bunga. No? Kaya yung bunga na yun, yung seed, doon sa bunga na yun, pag tinanim mo, yung karakter ng puno na yun, yun din ang tubo. Because the fruit bears the characteristics of the true vine. Okay. Ngayon, ano ang, kung tayo mangalagad ng Panginoon, tayo ay magbistulan kalarawan ng ating Panginoon sa Kristo. Ikomporme natin ang ating buhay, ang ating sarili,
Kaya ano yung bunga na tinutukoy dito? Bunga ng Espiritu. Pag namunga ang sanga na yan, by the way, meron misconception ng marami na pag meron siyang nasira ng gospel, sasabihin niya, bunga ko yan. Bunga ko yan. Kaya naging Christian dahil bunga ko yan. Mali yun. No? Yung bunga ay dapat nakatat sa bahay, hindi sa iyo. No? Kaya nagkaroon ng bunga ay dahil sa bahay. So, yung character ng bunga, yung characteristics ng bunga, yun din ang makukuha mo doon sa puno. Kaya ano yung character ng Panginoon Jesucristo? Yung gawain ng Holy Spirit ay sabi ng Panginoon, He shall take of mine and shall show it unto you. No? Kukunin niya ang lahat ng patungkol sa Panginoon Jesucristo at yun ay ihayag sa atin. So yung character ng Panginoon Jesucristo, yun yung ilalabas na bunga ng bawat sanga na nakakapit sa Panginoon Jesucristo. So ano yung magiging bunga natin? Yun yung tinatawag na the fruit of the Spirit. Ano yung mga sangkap niya? Dahil yung tinatawag niya na the fruits, the fruit of the Spirit. May siyang nasangkap. Love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, meekness, temperance, faith. No? Yan yung bumubuo sa bunga ng Espiritu na siyang dapat lumabas sa buhay natin. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Yung lumang kong pagkatao, hindi na yung pinapairal ko. Ang pinapairal ko ngayon ay yung bagong pagkatao na dulot ng Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon Jesucristo, siya yung tinatawag sa Bible na the last Adam or the second man. Dahil yung unang Adam, si Lolo Adam, na pinagmulan natin, asawa ni Lola Eva, yung pagkatao na yun ay nahulog sa pagkakasala. Nahulog sa pagkakasala. Nasira yung pagkatao na yun dahil sa kasalanan. Dahil ang naging pasya ni Lolo ay sumawa to go against the Lord Jesus Christ. Kung ano ang gusto ng Panginoon, sinaway ni Adan, Lolo Adan sa Lola Eva. Kaya, mula kay Adan, nahulog sa pagkakasala, tagay-tagay na tayo lahat. No? Kaya ang Panginoon sa Kristo, He had to come and establish a new man. Yung bagong pagkatao. Dahil yung pagkatao ni Lolo Adan nasira dahil sa kasalanan. Pumasok ang kamatayan, pumasok ang karamdaman, pumasok ang kalungkutan, pumasok ang kagipitan, lahat ng masama na dulot ng kasalanan, pumasok sa lipunan na ito. So, pinangailangan upang itong lumang pagkatao na ito ay hindi mapahamak, may ligtas. Ang Panginoon sa Kristo naparito para mag-establish ng bagong pagkatao. Kaya, ang Panginoon sa Kristo pinangailangan yung Diyos Anak ay magkatawang tao.
Hindi lamang upang katawanin niya ang ating mga kasalanan, katawanin niya ang yung failure ni Lolo Adam. No? Katawanin niya, pagbayaran niya yun. Kundi ang kanyang pagkakatawan ay upang itatag niya ang bagong pagkatao. Kaya ang tao kinakailangan may panganak ulit. Una, may panganak tayo sa ating mga magulang. Unang pagkatao. Pero kung hindi ka born again, sabi ng Panginoon, you cannot enter the kingdom of God. So sabi niya, mahalaga, verily, kinakailangan na liban ng tao ay may panganak kung hindi siya makakapasok sa kanan ng Diyos. So, we need a second birth. Unang birth, sa lahi ni Lolo Adan. Pangalawang kapanganakan sa lahi ng bagong pagkatao na itinatag ng ating Panginoon Kristo. Yung pagkatao na yun na kanyang dinala dito sa sanlibutan. Kaya mahalaga na may turo natin na yung bagong pagkatao na yun, hindi yan hamon sa sanlibutan. Because this whole world, sabi sa Bible, this whole world lieth in wickedness. No? Itong buong sanlibutan na ito, nasadrak sa kasalanan, kasamaan. Dahil pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Adan, dito sa buong sanlibutan na ito, infected ang buong sanlibutan na ito. Kaya kung ang Panginoon Kristo kukuha ng materialis dito, para yun ang buhay niya, ang kanyang katawang tao, infected yun. It's infected with sin. It's infected with death. So, bago yung kanyang dinala, no? Na pagkatao dito sa planeta Luma na ito. So, kinakailangan, ikaw ay may panganak dito sa ikalawang pagkatao. You must be born again. Dahil, kung narito ka sa lahi ni Adan na nagkasala, mananatili ka sa iyong kasalanan. Kinakailangan, ikaw ay may panganak dito sa pagkatao ng Panginoon Kristo na walang kasalanan. Na bagaman wala siyang kasalanan, inako niya ang ating kasalanan upang bayaran niya yun, lahat ng yun. At sa kanyang pagkabuhay na muli, pinatunayan niya na lahat ng mga utang natin na kasalanan ay nabayaran niya dahil siya ay nakaakyat doon sa kanan dapat ng Ama. Itong pansin ninyo, kung hindi niya nabayaran, kung meron kasalanan na hindi niya nabayaran, nung ihain niya ang kanyang katawang tao ng buong pagpapakasal ng matay doon sa cross, if there was one bit of sin that was left behind, was not paid for by the Lord Jesus Christ, hindi siya makakaakyat sa kanang dapat ng Diyos ito. Bakit? Dahil He took our sins. Kung dala-dala na yung katitig, no? If there was an ayuda of sin unforgiven, kaya hindi siya maaaring makapasok o makabalik sa kanang dapat ng Diyos Ama because of that sin. No? If there's a scintilla of sin left behind, hindi siya makakapasok. Kaya sabi ng Panginoon Kristo, He is convicting the world of righteousness. Why? Because I go unto my Father. Ibig sabihin, noong pabayaran na niya ang ating mga kasalanan, yung kanyang pagkatao na ay galadala na niya yung righteousness na hindi natin nakamtan mula kay Lolo Adan. Galadala na yung kanyang righteousness. Kaya sino ang sumasampalataya sa Panginoon Kristo, ang Panginoon Kristo na ang kanyang katwiran. No? Yung ating nire-resign palagi, no? Wala na akong sariling katwiran. Wala na akong katwiran sa aking sarili. I'm not having a righteousness of my own, sabi ni Paul, based on law, but that is true faith in Christ. The righteousness from God depends on faith. Wala tayong sariling katwiran na may harap sa Panginoon Diyos. Ang ating katwiran lamang na maging katanggap-tanggap sa Diyos ay yung katwiran ng Panginoon Kristo because
He has done all that requires righteousness. Yung kautusan na hindi natin ginawa ng Panginoon sa Kristo. Every detail, every dot of the law was fulfilled by the Lord Jesus Christ. No? Kaya sabi niya, hindi ako naparito upang sirain ng kautusan, kundi tugin ang mga yun. So, yung bagong pagkatao ng Panginoon sa Kristo ay matuwid, banal, makatarungan, katotohanan, pagmamahal ng totoo. So, yung mga karakter na yun ang dapat sa atin. Kaya sabi ni Paul, hindi na ako ang nabubuhay. Wala, sabi ni Paul, ako ay napako na kasama ni Kristo. Kung gano'n, kasama ng Panginoon sa Kristo si Paul na namatay. Nung mabuhay, maguli ang Panginoon, kalakot din si Paul na nabuhay. Ngayon, nasabi ni Paul, subalit hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. I've been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Sapagkat kung si Jesus ang nabubuhay sa atin, yung karakter ng Panginoon sa Kristo ang nakikita sa bawat isa sa atin. Love, joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, faith, meekness, temperance. Siya sa atin natin ang ating mga sarili. Kung we are bearing the fruit of the vine. Dahil ang sabi dito ng Panginoon, yung nabumunga ay nililisin pa. Para lalo mamunga na sa gabi. Tayo ay patuloy na we are work in progress. Tayo ay patuloy na binabago ng Panginoon sa Kristo para tayo ay magmistulang kalarawan ng Panginoon sa Kristo. We are being transformed from glory to glory to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, habang tayo ay nagpapatuloy sa salita ng Panginoon, merong progress yung ating pagbabago ng ating buhay. I often said to you, kung ako'y bagong born again, napakayabang ko. Akala ko ako na yung pinakamalinis ng tao. Sabi ko, kapit pa ito, nagmamadyo ako na ito sa church. Merong pride. No? Pero habang lumalapit ako sa liwanag ng Panginoon sa Kristo, dahil kong nakita na marami akong mantya sa buhay na dapat linisin. Yung mga magagaspan, may rough edges, they're being sanctified by the Lord Jesus Christ. No? Merong masakit, merong hindi naman masakit gaano dahil madali kang you are malleable. You easily conform yourself to the Lord Jesus Christ. Pero yung mga matitigas, may hirap linisin. Tinatapyas talaga ng Panginoon. Para tayo ay magiging kalarawan ng ating Panginoon sa Kristo. Nung maborn again ako,
sigarilyo. Dahil natigil ko on my own strength. No? On my own perseverance, natigil ko for 3 months yung paninigarilyo. Pero nung bumalik yung paninigarilyo, naku, mas matindi. Naalis ko na yung filter doon para malakap ko na gusto yung kubahan. Nung hindi ako masatisfy, bumili na ako ng mga tobacco. No? Mga Cuban cigars. I even used to fight. Gusto ko yung talagang tobacco ang pupasok sa akin. Naborn again ako. Ito ngayon. Paano naborn again ka? Pero burn again ka ng burn again. So, of course, my prayer, all those things should be taken away from me. Hindi mo may tatago na ikaw yung naninigarilyo. Mga amoy sigarilyo ka talaga, maski tago mo. At nakakaya ay pagkakain namin sa gabi noon, nagtatago ako sa tindahan, sisigarilyo. Naging hipokrit na ako. Pero, ang panalangin ko na, pag-uwi ko ng Panginoon. So one time, I was able to be with the missionaries in the mountains. Sumama. Sabi ko, Lord, last pack. Ito yung last pack. So, pursue ko. Pero, doon dumating ako, doon sa mundo, ang ginawa ng Panginoon, ni-raise niya sa aking isipan yung pagnanasa ng pagsigarilyo. Kapag hindi ako makapagsigarilyo doon, in 15 minutes, nalapay na ako. No? Irritable na ako. Hindi na ako palagay. That's the reason why before, bago magsara yung mga tindahan noon sa amin, tinitiyak ko na habang gising ako, meron akong sigarilyo. Ganun katindi doon yung pagnanasa ng sigarilyo. So, pagdating mo doon, inalis ng Panginoon. Yung pagnanasa kasi, nakalimutan ko yung sigarilyo. Na laban ko na lang na hindi mo nagsisigarilyo nung pauwi ako after 1 week doon sa estasyon ng bus, meron naman nagtitinda ng sigarilyo doon. Then I realized I never touched a cigarette for that whole week. And from that time, hindi na ako nagtanong. So maraming ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay na binabago tayo. Kung gaano tayo tumanggap ng salita ng Panginoon, kung gaano tayo malibong, kung gaano tayo may pulma, gaano tayo kalambot para iwagman ng Panginoon, would depend on how we receive the Word of God. Doon sa Matthew chapter 13, merong kalikhagan ng Panginoon na the parable of the sower. Yung sower doon, yung naghahasik ng piti, ang kanya nilihasik ay salita ng Diyos. Ngayon yung recipient ng salita ng Diyos, Word of God, merong 4 na uri. Ang unang uri ay yung sa daan. No? Doon sa daan, hindi makapasok yung matigas, no? Hindi makapasok yung binhi. Kaya, pagkapagsak ng binhi, the Word of God,
doon sa tabi ng daan na yun, kinuha ka agad ng ibon. So, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, yan yung may mga matitigas na puso. Na hindi nila naunawaan yung salita ng Diyos. Pumasok sa isang taiga, lumabas sa isang taiga. Kaya, yung benefits of knowing the Word of God, they were lost. Kinain ng ibon. Kinuha daw, masama. Sa mga tuwid, binaho na tumulong. Hindi lang napakinabangan. Hindi napakinabangan yung may pagkas at puso. Sa kabilang kampo naman, ang pangalawa ay mabato. No? Dito sa Quezon City, marami kayong makita na dahil mostly naka-spread dito sa Quezon City yung adobe. No? Yung adobe layer. But on top of it, merong mababaw na lupa. Ito yung sinasabi ng Panginoon na stone drains, mabato, nadako. Bumagsak ang ibang mga binti doon at pagdaka ay tumubo agad. Subalit, nung dumating na yung tag-araw, nalanta, namatay. Bakit? Dahil hindi nakaugat ng gusto. Mababaw yung ugat. No? Kulang yung foundation. Sabi ng Panginoon, ito yung mga kaagad na dadala na tumanggap sa salita ng Panginoon. Pero, pagdating ng pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, pagdating ng kapigatian, bumitaw na ng isas. Isang katalinan siguro dito sa All for Jesus ay bago natin ituro yung enjoyment of receiving the Word of God, kailangan matibay muna yung commitment. Dahil kapag hindi matibay ang commitment, hindi nakaugat ng gusto yung commitment ng tao, nag-e-enjoy lang. No? Dahil sabi ng marami, doon tayo sa fellowship na yan. Oh, masaya, nagtatalo ng mga tao, nag-e-enjoy. Pero ang problema, hindi na-develop yung commitment. Hindi nakapag-ugat ka agad. Kaya pagdating ng bagyo, tamay ka agad. Pagdating ng mga problema, tamay ka agad. Pagdating ng bagyo Henry, katumba. Why? Because the foundation is loose. You know? The foundation is weak. Pangatlo na uri ng nagatanggap ng salita ng Diyos ay yung kawagan. Nandiyan yung mga tickets, nandiyan yung mga thorns, no? Nandiyan yung mga weeds. Yung dahil meron akong tinatanggal na pakating doon sa amin. Naglilinis ako, alas ko yung weeds. Isang ulan lang, the following morning, ang dami ng weeds. Pag pinabayaan ko yun, tatalunod ko rin mga weeds. Ganito yung nangyari sa nakasikan ng binhi, ng salita ng Diyos, ng mga recipients, no? Tumubo, pero natalo ng mga weeds, natalo ng mga gawa, no? Suffocated. Kapag yung tanim, natalo ng weeds, mga tickets, mga thorns, suffocated yan, hindi yan tutubo ng gusto. Much less, maging mabunan. Ito yung third kind of soil that receive the Word of God. Ito yung mga sinasabi ng Panginoon. Ito yung mga who were deceived by richness, by the richness of this world. They were taken by the cares of this world. Yung mga alalahanin ng sanlibutan na ito, yung daya ng kayamanan ng
sanlibutan. Kaya hindi sila nakapangunan. Pero nagpapaabot ng times. Bakit hindi makapunta rito? Yung Mr. niya, wala rito, siya ang taiwano doon. Pag ulit siya doon, baka pasukin siya. But what's keeping us from really following the Lord? Yung yaman, kung hindi naman yaman ay yung mga daya ng sanlibutan na ito, na akala natin ay ang sanlibutan ay makapagbibigay ng kaligayahan. We try to pursue happiness in areas where we won't really find happiness. Akala natin, dito maganda yung business ko dito, magandang dealings ko dito, kaya hindi muna ako pupunta sa service. Pag-deal muna ako dito. Kaya yung mga iba, ang concern, birthday ni kumpare, kaya pagbigyan ko muna sa kumpare dahil baka i-promote ako ni kumpare, kaya saka na lang pupunta sa service. What are the things that are keeping us from really following the Lord Jesus Christ? Mga daya in the sinfulness of this world. Yan yung mga pumipigil sa atin. Sa talagang lubos na pagsunod sa Panginoon na pumipigil yung pagkakaroon natin ng bunga na ang karakter, maging karakter ng ating buhay, ang karakter ng ating Panginoon sa Kristo. At yung pang-apat ay yung natabang lupa. Tumubo doon, yung binhi, lumago, at namunga. Namunga ng sagana. Ang description doon ng Panginoon ay 34, 64, and 104. Ganon ang sagana. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ako ay naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay at ng kasaganan. Ang nais ng Panginoon ay sa ating pagkakahulma sa Kanya, tayo ay, kung tayo nananatili na nakakapit, nakadugtong sa puno ng ubas, and that would be a living relationship with the Lord Jesus Christ. That would be a direct connection with the Lord Jesus Christ. Hindi ka kukonekta sa Ama dahil yung Ama, siya yung farmer, no? Siya yung nag-aalaga ng halaman. Ang kakabitan ng sanga ay hindi yung farmer, hindi yung puno ng ubas. So, it's a direct one-on-one relationship with the Lord Jesus Christ. Para ikaw ay makapamunga, ikaw ay direkta na mabubuhay mula sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi ka hiwalay. Dahil kapag ikaw ay hiwalay sa Panginoon, you're no longer abiding in the life. Without the Lord Jesus Christ, you can do nothing. And then, you will be taken away, you will be dried, you will be gathered and thrown into the fire. Sabi ng Panginoon. Kaya ang ating ituturo dito ay yung hindi totoo yung once saved, always saved. Dahil dito yung sanga na hindi namumunga, puputulin, matutuyo, at ito ay natapon sa apoy. Kaya kung ikaw ay sanga, dating sanga, dati kang saved, pero hindi ka nagpatuloy sa Panginoon, hindi ka nagputol, ikaw ay natapon sa apoy. So, ang dealing ng Panginoon sa Kristo sa atin ay, abide in me, and I will abide in you. Yung dealing ng Panginoon sa atin ay depende sa pakikitungo natin sa ating Panginoon sa Kristo. Kung umayaw ka sa Panginoon, hindi ka makikinig ng Panginoon na remain in me, abide in me. Dahil binibigyan tayo lahat ng kakayahan na makapagpasya para sa ating sarili. Magamit natin yung ating free will. No?
nagpapasya tayo. Pero ikaw ay nagpasya na nakatugtog sa Panginoon sa Kristo na hindi ka alis sa Kanya. Ikaw ay mabubuhay mula sa Panginoon sa Kristo at ikaw ay mabubuhay, bunga ng masagana at ikaw ay mabubuhay ng masagana na dulot ng ating Panginoon Yesu Kristo. So, that's the kind of discipleship that we should have. No? Hindi lang basta ma-convert. Hindi lang basta ma-born again. Kinakailangan na tayo ay magpanibagong buhay na maging bunga yan ang ating buhay. Yan. It's true that we are co-laborers of the Lord Jesus Christ. In the sense that in having or in bearing fruit, part of it is our undertaking. Hindi lang gawain ng Panginoon lahat. Hindi kasama dito ang salvation. The salvation is purely the work of the Lord Jesus Christ. No? Yan ay ganun na gawain ng Panginoon. Yung kanyang ginawa ay kompleto, wala tayong may dadagdag dyan. It's purely by the grace of the Lord Jesus Christ that we are saved by His word. Wala tayong may dadagdag dyan. No? Pero yung pagkakaroon natin ng pagbabago ng ating buhay upang may kumpurme tayo sa Panginoon sa Kristo, yan ay gawain natin kasama ng Panginoon. We are co-laborers of the Lord Jesus Christ. Doon sa 1 Corinthians chapter 3, nasabi dyan na, for we are the laborers with God. Yung context ng pagkakasabi nito ay si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, at ang Panginoon ang bigay ng pagdago. Ang pinag-usapan nito ay pagdago, pagkakaroon ng masaganang bunga sa buhay pananampalataya ng bawat isa. Kaya, yung gawain ng pagbabagong anyo natin na tayo ay gusto ng makalarawan ng ating Panginoon sa Kristo, yan ay meron tayong gawain yan. No? Meron tayong effort na baguhin din natin ang ating sarili na magagawa natin ang Diyos. Dahil hindi natin magagawa yan ng ating sarili lamang, pero kinakailangan, meron tayong pagpapasya na manatili sa puno ng lupas. Ito ay kalitulan din yung sermon ko ng evangelistic fiesta. That we're given a choice. No? Though, behold, I set before you life and death, blessing and cursing. No? Good and evil, but choose life, sabi ng Panginoon. So, merong pagpapasya dito na tayo ay talagang magpursige na kamtan ang pinin ang buhay ng Panginoon. Dito rin sa John chapter 15, meron tayo pagpupursige, pagpupumilit na manatili sa puno ng upas na walang nakapag ang ating Panginoon Yesu Kristo. There will be lots of temptations that will come through during our lives. Pero, para hindi tayo makapamunga, there will be cares of this world, the deceitfulness of the riches of this world. There will be lust of the eyes, lust of the flesh,
Merong pride of life. Lahat yan ay pumipigil sa atin, sa pagkuha natin. Last of the flesh, there will be that passion that is within us. Last of the eyes, we'll be able to see the possessions of others. Maging mapag-input tayo. There will be that pride of life. Yung person ko, dapat sigaw, dapat ako ang nagterma, dapat ako bida. No? Ang unang yung pride of life ay si Satanas. Dahil sa kanyang pride of life siya, gusto niya maging katulad ng Diyos. Yung pride of life, pinatas natin ang ating sarili sa ibintanang kalalagayan. Sabi ng Panginoon, ang magtatas ng kanyang sarili ay ibababa. At ang nagpapababa ay siya itataas ko, sabi ng Panginoon. So, there will be many things in this world that will try to hinder us from very much fruit. Kaya meron tayong parte na mapaglabanan ang lahat ng ito. We should be able to say no to sin and yes to holiness. Dati, ayaw natin ang holiness, gusto natin kasalanan. Pero ngayon, we should be able to say no to sin. Sabi niyo po, not I, but Christ lives in me. Kapag ganoon na natin gagawin, ito ngayon, natin lahat tayo sa puno ng ubas, mauunga tayo ng sagana. At this point, salamin natin ang ating sarili. Ano ba? Hindi mo nga magagaspa. Bahagi ng ating buhay na kinakailangan mapakinis ng Panginoon. No? Yung kabila ng fruit of the Spirit, yung sa Galatians chapter 5, meron din yung works of the flesh. I'll try to handle this more next time. But just to give you an idea, meron din yung work of the flesh. Ito yung mga pumipigil sa atin sa pagkakaroon ng bunga. No? In summary, summarize mo ito sa tatlo. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Pablo, therefore there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala nang kahaluman yung mga nakay Kristo, na yung mga nakay Kristo ay hindi nabubuhay sa gawa ng laman, kundi nabubuhay sa bunga ng Espiritu. So, check up natin. Ano yung mga bunga ng Espiritu na, o ano yung sangkap ng bunga ng Espiritu na kailangan ma-develop sa atin? Meron ba tayong gentleness? Pag naapakan yung inilindor pa rin. Kung gusto mo, away. Yeah. Meron bang, ano bang dapat mabago sa ating buhay? If the Lord Jesus Christ were to come at this time, meron ka bang bahagi na yung buhay na hindi pa namuunga ng gusto sa bunga ng banal na Espiritu? Sabi ni Apostol Juan, mga kapatid, hindi pa nahayag sa atin. Tayo mga anak ng Diyos, pero
appear, what we shall be. But when He shall appear, the Lord Jesus Christ is coming. But when He shall appear, we shall see Him, for we shall be like Him. We shall see Him as He is, for we shall be like Him. Sa mga tuwid, yung sukdulan na magiging larawan natin ay kalarawan natin ng Panginoon sa Kristo. We shall see Him as He is, because we shall be like Him. The coming of the Lord Jesus Christ is imminent. Malapit na, pero hindi natin alam kung kailan. But we should always be ready to meet the Lord Jesus Christ. Sabi na ni Apostol Juan na naman, dun sa 1 John chapter 2. Sabi niya, mga anak ko, my little children, abide in Him, manatili kayo sa Kanya. Just like sa Bible, manatili kayo sa Kanya, that we might have that confidence, and that we may not be ashamed to appear before Him at His coming. Kung tayo ay hiwalay sa Panginoon, madagdag tayo na hindi kalarawan ng Panginoon sa Kristo. And hindi lang embarrassing, shameful para sa atin. We will have that confidence to face the Lord Jesus Christ that is coming. So, manatili tayo sa puno ng ubas, sapagkat diyan tayo patuloy na binabago ng Panginoon sa Kristo sa pagbunga natin at bunga ng Espiritu. At naway, bawat sa atin ay makita ang bunga ng banal na Espiritu sa bawat sa atin. For we are like letters, tayo parang epistle of Christ. Na kung tayo nagbasahin ng mga tao, anong namabasa sa atin? Is it about the Lord Jesus Christ? Anong namabasa sa atin? To understand the character of the Lord Jesus Christ in us. Upang tayo maging tunay na asin at liwanag ng sanlibutan ito. Because we reject the image of the Lord Jesus Christ, because we've been conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Ang dami kong binanggit ang mga verses hindi ko na nabanggit, but read 2 Corinthians chapter 3, Romans chapter 3, 1 John, especially chapter 2 and chapter 3, Romans chapter 8, Romans chapter 12. There's a lot of power here that I'm sure we'll have. Pero ito, mahalaga, manatili tayo sa Panginoon. Magpasya tayo. Let's choose to remain in the Lord Jesus Christ by remaining to be attached in divine din ang ating Panginoon sa Kristo. Magpasya tayo na yung mga bagay na hindi kanais-nais sa Panginoon, mga gawin ng ating buhay ay mabago natin upang tayo ay ulma na kasing larawan ng ating Panginoon sa Kristo. That we may have that confidence, that we may not be ashamed to appear before the Lord Jesus Christ at His coming. Kaya lahat ng magnanais na makaharap ang Panginoon sa kanyang pagdating na hindi na iya dapat manatiling tapat sa ating Panginoon sa Kristo, manatiling nakatugtog sa tunay na puno ng ubas, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Shall we stand? Aming Panginoon Jesus, isinagpipisyo po ang lahat para kami po, Panginoon, ay may bunga sa iyong larawan. Nais namin, Panginoon, na ang iyong
larawan at siya may hayag namin sa ating mga buhay. Ayan po, Panginoon, ang iyong kalwalatian, ang siyang pag-iwanan ng ating mga buhay sa daigdig na ito na puno ng kalimitan. Nasaan man kami naroon, Panginoon, makita, Panginoon, ng Jesus sa bawat isa sa amin. That we may be Christ-like wherever we are. By our lives, our lifestyles, may they see that Christ in us. And when they see that Christ in us, they will come to believe in you. Because they will know that it's only by your Lord Jesus Christ that we can be saved. And we can enjoy the glorious life that you have prepared for each and every one of us. So Lord, help us to be prepared for your second coming. Help us to bear much fruit for you, Lord Jesus. That we may have that confidence, that we may not be ashamed to reach you in the end when you come for your church. Lord, pakita mo sa amin ano ang bagay-bagay na dapat namin linisin sa ating mga buhay. Search our hearts, O Lord. Try our thoughts. And see if there's any wicked way in us. But we ask you, Lord, to lead us to the path of everlasting life. And so, Lord, we just trust you, just hold your hand as you lead us along the way. Continue to change our lives. Renew us, Lord, into the light of the new man. Help us cast away the old man that you may lead in us.